Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At muli po tayong mag-update sa mga top trending stocks. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. And starting bukas po guys, wala po tayong ma-upload hanggang siguro 21 kasi mag-iibang bansa po kami guys. Ayan, kaya wala tayong may upload na video just in case na hanapin nyo po ako bukas So until 22 yun eh. Ayan, pero sa 22 itatry ko pong mag-upload. Ayan, let's see guys kung makapag-upload ako ng 22. So, starting bukas, 18 hanggang siguro 22. Wala po tayong ma-upload nun kasi nga po magbabakasyon ako. Ayan. So, let's start guys. Excuse me. And shoutout po sa mga viewers po natin, mga likers at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po sa walang sawang support nyo, Ayan sa ating channel. Plus. Ayan. So, para sa ating first video, Ayan, para sa ating first video, guys, we have plus. So, ngayon, bounce play, right? Since, of course, nalaglag tayo dun sa may trend line Or pwede pa ito mag-rally as high as, so I think mga 21, mga ganun, 21.3 kasi yung next natin dito for plus. Next resistance. Ayan, para mas makita natin yung, kumbaga yung detail. So, ito siya. Meron po tayo ditong gap down. Okay? May gap down, it means pwedeng ma-fill dyan or balikan somewhere here. That's why pwedeng mag-extend pa hanggang dito. And sa may next resistance natin, malapit sa let's say 21.2. So at least dun Ayan, kasi papansinin natin meron po tayong trend line dito before. Okay, tas nalaglag. Of course, bounce. Then, pwede itong mag-extend hanggang dun sa may gap, Ayan. So, ito po yung nakikita natin for plus and yung support. Of course, mag-adjust tayo ng support kasi nag-breakout kanina. Yung closing. 19 yung support natin for now, Ayan, kay plus. Sa chart ni plus. Ayan. 19. Sa may green box na to. Next. Of course, trending ulit. MAC. MAC. Check natin. Sa weekly, still andun pa rin, guys. So, medyo walang movement. Still, of course, malapit sa may resistance yan. Ayun, Okay, for me, if ever naman na magkakaroon ng rejection, pwede tayong bumalik dito sa may support. 5.3. Yung closing price for MAC, 6.05. Ayan. And, kung pagbabasihan natin yung chart dito, yung mismo indicator, pwede na mag-pull back to, diba? Pwede yan. Same here for RSI. So, unless na lang ma-push siya for a breakout dito sa may resistance. Ayan. So, hanggang dito sa may 6.27. Okay. Kumbaga clearance to, At pagka na-push, let's see kung ano mangyayari because before
nangyari na to eh. Ayan, no? O, diba? So, medyo lumusot dun sa taas pero hindi rin na-sustain. And bumalik dun sa may baba. Ayan, no? Next, ASIN. Check natin ASIN. Weekly. Of course, sa weekly. Okay, yan dun ulit sa may, ano natin, support green box, 5. Just in case lang, ayan, para meron tayo idea, yung next possible support, I think, dito eh. Ayan, sa may 4.6, ano? Ayan, pero, since medyo malayo yung ano niyan, yung difference, kaya nag-add pa tayo dito sa may gitna. 4.8. Ayan, so 4.8 saka 4.6 at least. Ayan, so still intact pa naman din, ano? Still intact yan. Okay. And mukhang ano to, no? Naging fake out, guys. Ayan. And supposed to be, dapat nag-hold na to eh. Pero ngayon, medyo extend pa, no? Then, sa daily chart, oversold, yes. So, pwede tayong, ano dito, magkaroon ng crossover anytime soon. Ayan. And, of course, yung last time na, ano tayo, nag-retest tayo sa may 200. Way back, eto pa, yo. Nung June, guys. 1, 2, tas yung pangatlo, eto, medyo malapit naman, ano. Ayan, kaya tignan natin. So, siguro yung pinaka worst case dito, mag-retest sa may 200. Ayan, so pwedeng ganun yung maging setup, ano. Ayan. For bounce play, since nasa, ano nga to, major support, pwedeng magkaroon ng bounce to hanggang dito sa may resistance, 5.22. So, yung 5.22, ito yun, guys. Ayan, kasi maraming mga bounces dito before, ano, pag umalaglag. Ayan. Next, AC. So, maybe merong ano to, may news, may disclosure, I don't know, pero for me, medyo maganda. So, yun nga lang, still wala pa rin breakout. Okay, remember guys, hanggat walang breakout yan, pwede pa rin naman itong mag-rally, ano, or mag-retest dito hanggang sa TL natin. Trend line, 690. Yung closing nasa 660. Or even pwedeng mag-touch dito sa may 200-day moving average. Pero still, kung walang breakout, magiging bearish pa rin to, guys. Ayan. Pero for now kasi, kung papansinin natin, ano, medyo na-sustain dito yung pinaka, ano niya, support. Kumbaga, nag-create na po siya na parang local bottom. So, unless na lang kung malaglag, tapos bumalik dito sa 500. So, ito yung 500 eh. Ayan, sa baba, ano. Ayan. So, dito sa part na to, medyo maganda, ano, sa may support. Pero dun sa may taas, mukhang medyo tagilid pa tayo dito, ano, for AC. Ayan. Then, sa daily naman, yes, maganda. Fresh breakout, pero it doesn't mean na pagka nag-breakout ng ganyan sa may taas ng 200 is magiging bullish agad yan. So, of course, we need to consider the resistance. Especially yung ano natin dito. Yung mismo horizontal. And kaya medyo malayo pa to. No? Next, ayan, converge. So, trending dito, converge. Tingnan natin kung ano nangyari. Okay. Ayun na. Ayun na, sinasabi natin, guys. No? Since
Ayan na, may clue na kasi eh. May clue na tayo before, no? 1, 2, 3. Ayan, kaya medyo i-ready po natin yung sarili natin for a big pullback dito. Ayan. For me, ang minimum eto guys, sa may resistance natin, maghahanap to ng na support panigurado, 15.35 or basta nasa loob dito guys ng support natin. Ayan. Since hindi pa naman too close, let's monitor, pero yun nga, di po tayo makapag-upload kasi nasa ibang po ako bansa this week sa yung flight namin mamaya. Daily chart. So sa daily chart, nakita na natin to before, bearish divergence, lower high, okay, tas lower low. Ayan. So for me, yun nga ang pinaka minimum dun sa may support na sinabi natin kanina. Ayan. Next, Converge, and last but not the least, SPNEC. Check natin ano ba nangyari dito. Okay, for me, much better kung malaglag na nga dito sa may support sa may loob ng green box, below 1.15. So of course dito 'yon. Sa area na to, Ayan. Yung peak niya before 1.39. Okay, tas ngayon 1.19 yung close sa daily chart. Pero still andito pa rin siya. Kaya nasa overbought pa rin yung ating stock dito sa weekly. Ayan, it means pwede pang extend to, Ayan. Mas ideal nga kung ma-hit yung na to yung ating 200. Ito, yung red line na to, 200 day moving average, plus confluence dun sa may green box, which is of course horizontal support for SPNEC. 1.11 at least, okay, para ma-hit yung 200 day moving average. So yun po guys yung kailangan natin price para ma-hit yung 200 day. Ayan. So I think tapos na po tayo, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.